Hello guys, CJ at Tonaga again, your accountant. So, ngayon naman, ituturo ko muna yung kung paano mag-export ng maayos na. Tsaka mag-export, tsaka gumawa ng summary sa Pivot. Para isahang, ano na lang, isahang tutorial na lang. Para kung sakaling magtanong kung paano export and summarize nung mga product subtotal. Kasi nga, kailangan natin siya doon sa ating mga gagawing BIR forms. So, here, open natin yung Shopee Seller Center natin. Shopee Seller Center. Sorry, parang mabagal yung... So, ayan. Wait, pagpasensyahan niyo na kung medyo matatagalan kasi mabagal yung, hindi ko alam kung mabagal yung internet or kasi actual tayo naggaganito. So, dito tayo sa My Orders. 'Di ba nandito na tayo sa Shopee Seller Center, pupunta tayo sa My Orders, tapos pupunta tayo sa My All. Bakit sa All? Kasi dito yung mga na-ship na, tsaka yung mga shipping pa lang. Eh, 'di ba accrual tayo. So, ang inaano ni BIR is kahit na hindi pa siya completed, basta na-ship na siya. Lagi ko naman yung sinasabi sa mga previous video ko, basta na-ship na siya, ano na, may considered as sales na siya. So, ganyan lang. My orders, tapos all, tapos i-export lang. Click lang natin yung export. Then, pili tayo ng date. Sabihin na natin ito hanggang tong June 30. Yan. Tapos export lang natin. Hintayin lang natin to mag-process dito. Then, i-click yung download. Pagka-download, yan. Nasa may order all na tayo na working paper. Yan, ganyan siya. So, marami siya. Marami siyang summary. Marami siyang basta ganyan. So, ang kailangan lang natin dito is, ano ba kailangan natin? Ito, wait lang. Enable editing muna natin, no? Yan, editing na natin siya. Tapos, kasi, pag ganito lang yung kinuha natin, kapag kinuha natin tong, kunyari, itong product subtotal, hindi siya magsasum. Count lang siya. Kasi nga, ano to, naka-text. Kaya siya may green dyan, kasi text siya, hindi siya actual na, ah, hindi siya actual na amounts. So, kunyari, isa-sum natin siya or total natin siya. Yan, zero lalabas kahit na meron naman talaga siyang ano. Kasi nga, hindi nga siya amount. So, siya ay isang text. Kaya nagiging zero siya. So, ililipat natin yung mga kailangan nating file dito sa another sheet. So, ito na yung parang summary natin. So, ito yung June. So, ang mahalaga natin kunin dito, i-yellow highlight ko na. So, itong order ID, itong order status, ano din yan, sa cancel reason. Yan, cancel automatically. Tapos, shipping date, ship time. Ship time tayo. Then, pwede nyo rin naman bigay yung order creation date. Pero ako kasi kapag naka-ship na ako, ibig sabihin, yun na yung sold ko. So, product name, kailangan din natin yan. Then, regional price, quantity. Ano natin yung mga, yan, return quantity and the product subtotal. Total discount. Ito, price discount from seller. Remember, kapag mga discount, kay seller lang tayo pupunta. Kasi nga, yun lang naman yung ating pwedeng i-allowed na deduction sa ating sales. Yan. Kung mayroon kayo niyan.
Shopee voucher, hindi kailangan. Bundle deal, Shopee bundle, seller bundle. Yan, kasama yan. Basta kapag seller na discount, yon automatic sa'yo yun. So, ayan, product price paid by buyer. So, ito kasing product price is per product lang yan. Hindi siya per quantity. So, sabihin na natin, ayan, 91, yan. Ito, kunyari, ito, 30. Ang original price is 30, pero dalawa yung quantity. So, product subtotal natin is 60. Tapos, ang product price paid by buyer natin is 60. Yan siya. So, ganyan. Wait. So, yung mga shipping, hindi natin kailangan. Pwede naman ilagay na din tong service fee. Yan. Kasi yan yung kahit yung grand total, wag na kasi dili lang naman yan. Tapos, ah, etong mga to, receiver name, pwede mo siyang ilagay para lang mapadali. Yan. Tapos, kung nag-request sila ng invoice. Sorry. Yan. So, pagka ano mo sa summary dito, dito muna tayo sa simula. Ito, pwede mo siyang i-copy paste na lang. Copy, Control C, tapos i-paste mo lang siya dyan. Yan. Tapos itong ship time, copy mo, ay, sorry. Undo. Yan, ship time. Sa taas ko siya inaano kasi para mag-copy lahat pababa. So, ayan. So, product name, basta walang included na amount, pwede mo siyang i-make as text lang. Yan. So, dito kasi may ano na siya, may tawag dyan, meron na siyang regional amount. So, amount siya, gagawin mo siyang amount, di ba? So, kapag copy, tapos paste mo lang siya dyan, magiging amount pa din yan, di ba? Hindi siya magto-total. Ayan. So, zero siya. So, anong gagawin mo dyan? So, i-delete ko muna siya para madali siya. Ika-copy ko, control copy. Then, pagka ganito ko, control, right click dun sa tapos paste special, tapos values, pero dito add siya. Ganyan. So, gay lang natin. Original price. Ganyan. So, sa ganyan, magiging ano na siya, magiging amount na. Yan, tingnan nyo, masasam na siya. Diba, 196 na siya. So, ganyan lang. Ganun lang sa lahat ng amount. So, ganyan, quantity, returned quantity, sorry, quantity, returned quantity, yan. Copy, tapos, copy, paste, special, values, then add. Ganyan lang, para maging amount siya. Kasi na-add yung, yan. So, ganun din sa ibang, pwede mo naman siyang gawin ganyan. Tapos, control, select mo lang siya. Ayan. Tapos, copy, para hindi ka na isa-isang mag. So, ganyan. Special, values, then add. Mag-copy na siya ng ganun lang. So, pag dahil nga, ayan siya, 1, 2, 3, copy lang, then paste. Sorry. Sorry. Yan. So, meron pa akong hindi nakuha na amount. Ayan. Copy lang natin. Then,
Isa lang, is lang. Ayan, okey na siya. So, puwede mo naman siyang ilagay din ay ilagay na yung mga receiver name gano'n. Pero hindi ko na ilalagay kasi summarize lang naman 'to para mabilis na rin. So, pangalawa mong gagawin is ide-divide mo 'tong shift time para madali mo siyang ma-summarize dun sa, gagawin nating pivot mamaya. So, paano natin siya isa-summarize? Gagawa lang tayo i-insert lang tayo ng isa pang, column dito. Lagay natin dito ng time, dito yung shift date, 'yan. So, pagka ganyan, ang gagawin mo sa kanya 'yan, se-select mo yung buong column. Ay sorry. Select yung buong column, then, 'yan, sorry. Select yung buong column, data, tapos text to columns, fixed width, tapos ine-next mo na lang siya. 'Yan, nakaganyan naman siya, automatic na siya kasi parang yun yung delimiter niya, 'yan. So 'yan, fi-finish mo lang siya, i-okey mo kasi nga may nakalagay na. So 'yan, time. So ayan, magkahiwalay na yung date niya tsaka yung time niya, okey? Tapos, dito gagawa ka naman ng pivot. Kasi para dun na yung summary ng iyong, iyong mga orders. Pero pala ang gagawin mo, kasi nga hindi naman yan lahat kunyari ayan 'to na-canceled kasi failed delivery. So, hindi mo na siya sales. Tatanggalin mo 'tong, mga amount dito sa ating failed delivery. So, ayan dalawa siya. Lahat ng failed delivery, ayan. Canceled by buyer. Teka lang. So, gaganon muna natin 'yan. I-fi-filter muna natin, kahit ito na lang. Lagay tayo ng filter, then ang aano natin dito is yung meron lang tayong 'pag blank ibig sabihin hindi siya na-ship. Tulad nito, eto hindi siya na-ship kasi nag-change agad siya ng delivery address, 'yan, need to modify. So, yung mga blank hindi siya kasama. So, tanggalin lang natin yung blanks para madali nating ano yung so yan, canceled. So, wala na yung mga blanks na canceled ng unang delivery. So, ayan, 'pag failed delivery, tanggalin natin yan. Tanggalin natin yung amount diyan para hindi na siya makasama sa'tin sa sales natin. Yan, parcel lost. Yan, kapag itong parcel lost, ibig sabihin nito, parang sales natin siya kasi na-compensate naman tayo ni Shopee seller, Shopee, 'yan. So, ganyan. So, tatanggalin natin 'tong July 1 kasi, hindi naman 'to kasama sa ano natin, sa quarterlies hanggang sa June na ship date natin, ganyan. So, ayan, ganyan pa siya. So, insert lang dito sa kabila sa pivot na tab natin, i-insert lang tayo tapos pivot table. Then ang table range natin is mula dito sa order ID hanggang sa dun sa kung ano man yung makukuha niyong data. So kung may, name at date kayo, puwede niyo namang ilagay yon. So i-okey lang natin 'yan. Tapos ang ilalagay mo lang 'yan diyan, yung sa rows is yung ship date, 'yan. Tapos puwede naman 'yan, return. 'Yan, puwede mo siyang ilagay diyan lahat ng gusto mo, 'yan, 'yan. So ang mahalaga lang diyan is itong product subtotal. So in total natin itong June is yung 10,066 siya, ganyan siya. So puwede mo 'tong gamitin kasi as, puwede mo rin wait lang, kasi dito is may blank siya. So meron akong hindi pa nasama dun sa blank. Ibig sabihin
May mga naka-blank pa dito. Oh. So, yung mga naka-blank ibig sabihin yan yung mga, ah, hindi na na-return. So ay hindi na-return, hindi nagtuloy. So, tatanggalin natin yung blank. Yan na siya. So, 952 lang siya. So, kung 952 yan, parang yan yung ano. So, kapag gagawa ka ng ano, ng ano mo, voucher, pwede mo na siyang gamitin. Kunyari, eto, si roll label na yan, pwede mo siyang gamitin na as in, parang ganyan siya. So, pwede mong lagyan dito ng product name. Yan, para meron kang products kung ano yung mga products for that day. Yan. Pero in total, ganun pa rin naman yung total mo, 9,752. So, ito yung, pwede kong ilagay ito sa aking, tawag dyan. Pwede ko siyang ilagay sa aking, ah, sales invoice. So, sales invoice ko, ganyan, para mas madaling, subtotals at the bottom of the crew. Yan. Ganyan siya. So, baka may hindi pa ako dito. Kung gusto kong makita kung ano yung return quantity, yan. Pero na-completed ah. Ayan. So, pag may return quantity, ibig sabihin, meron akong kailangang tingnan uli. Ayan. Ibig sabihin, ayan, may na-return. So, may isang na-return doon. Yan. I-investigate ko yan kapag may returns. Yan lang. So, madali siya kapag ganito. So, kapag kukuha tayo dun sa pang BIR natin, ganyan lang. Ito lang yung kukulin natin. Ah, itong product subtotal natin is yung ating parang pinaka-sales. Ito yung pinaka-sales. Ito yung mga discounts. So, pag sales minus discounts natin is the net sales. Yun. Yun lang. Gusto ko lang ituro para isahang ano na lang, isang turo na lang. Yun lang and see you on the next topic, yung 1701Q para isahang ano. Thank you.